Kinalawang at rumupok na ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge kaya kinakailangang kumpunihin. Hindi muna ito pinapadaanan sa malalaking sasakyan. Ang paghahanda ng pamahalaan sa pagsasara ng tulay, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Minsang itinuring na pinakamahabang tulay sa bansa ang San Juanico Bridge. Di lang ito isa sa pinaka-iconic na estruktura sa bansa at pangunahing ruta para sa turismo na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Mahalaga ito sa ekonomiya at transportasyon sa Eastern Visayas. Sa datos ng Department of Public Works and Highways, humigit kumulang 7,200 na mga sasakyan ang dumaraan dito araw-araw. Pero matapos ang isinagawang inisyal na assessment noong isang linggo, natuklasang may seryosong pinsala na ang ilang bahagi ng tulay. Ang nakita nila is actually yung mga stringers, it's a little technical ito, yung mga nagsusupport dun sa sa slab ng tulay, medyo humina na. Sabi nila yung mga bolts are corroded. Alam mo, by the sea kasi ito eh. Yung mga plates na steel plates na nando dun sa baba, talagang kinalawang na ng husto at talagang marupok na. 3 segment daw sa approach areas ng tulay sa Samar at Leyte ang kinakailangang agad na makumpuni o ma-retrofit. We better close it kasi we don't want to expose to danger yung mga motorists. We'll see actually how we can expedite the process. Talagang ganun kaysa sa we put the motorist in a unsafe structure. Kaya ang DPWH ipinagbawal muna na dumaan sa tulay ang mga sasakyan lalagpas sa 3 tonelada ang bigat. Kabilang na riyan ang mga cargo truck na may sakay na mga produkto at mga bus na may sakay na pasahero. There will be some impact actually because of the convenience and the delays that will be brought about by the limited loads that will pass through it. Mas mabuti na yung pag-iingat kaysa sa we tolerate actually. Hindi pa masabi ni Secretary Bonoan kung gaano katagal aabutin ang pagkukumpuni sa buong tulay, pero nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Ports Authority at lokal na pamahalaan para i-ferry ang malalaking sasakyang di makakadaan sa tulay. May maliliit na shuttle naman daw na 24/7 maghahatid ng mga pasaherong sakay ng mga bus na di makakadaan muna sa tulay. Aabutin daw ng 50 milyong piso ang gasto sa pag-retrofit sa 3 segment ng tulay na kinakitaan ng problema, pero posibleng umabot daw ng kabuuang 800 million pesos ang halaga sa pag-rehabilitate sa buong tulay. Nito lang 2022 pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapailaw sa San Juanico Bridge. Tanong ng ilan, bakit hindi pa kaagad ni retrofit noon ang tulay at ginastusan muna ang pagpapailaw? At that time naman, hindi pa naman namin nakikita yung mga kondisyon ng tulay. It's purely aesthetic because it's actually an iconic bridge in between Samar and Leyte. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.